Sa isang sulok ng Maynila, kung saan ang mga eskinita ay masikip at ang mga kwento ng bawat isa ay magkakaugnay, isang umaga ang sumilay na may dalang pangako ng katahimikan. Ang langit ay may kulay na malambot na asul, unti-unting hinahawi ang natitirang kadiliman ng gabi. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang dumampi sa mga yero ng bubong ng mga bahay na dikit-dikit sa gilid ng isang abalang syudad. Sariwa pa ang hangin, may amoy ng basang lupa na humalo sa halimuyak ng mga dahon na diniligan ng hamog. Tahimik pa ang mga kalsada, maliban sa paminsan-minsang tilaok ng manok mula sa bakura ng isang kapitbahay o sa langit-ngit ng kahoy na pinto na dahan-dahang binubuksan. Sa di kalayuan, ang huni ng mga ibon ay nagsasagutan na para bang malugod na tinatanggap ang bagong araw. Ang lahat ay payapa, mapayapa at puno ng pag-asa, tulad ng mga umaga na laging may dalang pangako ng isang magandang simula. Sa isang kanto, isang magtataho ang nagsisimula ng ihanda ang kanyang lalagyan, ang matamis na amoy ng arnibal ay nagsimulang kumalat sa hangin. Walang sinuman ang mag-aakala na ang katahimikang ito ay malapit ng mabasag ng isang ingay na hindi nararapat sa isang mapayapang umaga. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ay buo pa, dalisay at puno ng katapatan. Hindi pa nagtatakbuhan ang mga bata, hindi pa lumalabas ng bahay ang mga ina, at hindi pa matao ang palengke. Tila huminto muna ang mundo, naghihintay sa unang hakbang na magsisimula sa kwentong ito. At sa gitna ng atmosperang iyon, ang lahat ay tila karaniwan, tulad ng mga nagdaang umaga na walang iniiwang bakas. Ngunit iba ang araw na ito, kahit hindi pa ito nararamdaman. Ito ang simula ng isang bagay na mas malaki kaysa sa pang-araw-araw na gawain. Ngayon, ang katarungan ay susubukin, at isang simpleng dalaga ang magiging tagapagtanggol nito. Sa gitna ng mapayapang tagpong iyon, isang dalaga ang lumabas mula sa kanyang simpleng tahanan na matatagpuan sa dulo ng isang maliit na eskinita. Ang pangalan niya ay Lara. Malinis ang kanyang mukha, malusog ang kanyang balat, at ang kanyang mga mata ay matalas ngunit mahinahon, sumasalamin sa isang panloob na kapayapaan na bihirang makita sa mga kaedad niya. Magaan ang kanyang mga hakbang na para bang hindi niya talaga tinatapakan ang lupa. Ang kanyang itim na buhok ay maluwag na nakatali, paminsan-minsan ay hinahaplos ng malamig na hangin ng umaga. Kahit na simple ang kanyang pamumuhay, si Lara ay laging maayos at malinis tingnan. Ngayong araw, suot niya ang isang kulay kremang shorts na koton, isang puting t-shirt na medyo kupas na, at isang pares ng tsinelas na matagal na niyang gamit. Walang anumang karangyaan sa kanyang anyo, ngunit mayroong isang bagay na kapansin-pansin sa kanyang paglakad, puno ng tiwala sa sarili, ngunit nananatiling mapagkumbaba. Sa kanyang balikat, nakasabit ang isang bayong nayari sa kamay, isang pamana mula sa kanyang lola. Hindi ito malaki, ngunit sapat na para dalhin ang mga sariwang gulay mula sa palengke. Sanay si Lara na mamalengke mag-isa, mula pagkabata, tinuruan siyang maging independent. Hindi siya kailanman nagreklamo kahit na kailangan niyang maglakad ng halos 5 kilometro papunta at pabalik. Para sa kanya, ang paglalakad ay hindi isang pasanin, kundi isang paraan upang makipag-isa sa maliit na komunidad na kanyang minamahal. At ngayong umaga, tulad ng dati, humakbang siya ng walang pag-aalinlangan, walang kamalay-malay na ang mundo sa kanyang likuran ay nagsisimula ng magbago. Sa magaang mga hakbang at mahinahong paghinga, tinahak ni Lara ang bangketa na maililim ng mga lumang puno ng akasya, na ang mga dahon ay marahang bumubulong sa ihip ng hangin. Hindi siya nagmamadali. Bawat hakbang niya ay puno ng kamalayan na para bang siya ay nagmemeditasyon habang gumagalaw. Sa daan, binabati niya ang mga kapitbahay na nagsisimula ng magbukas ng kanilang mga sari-sari store o nagwawalis ng kanilang mga bakuran. Ang kanyang ngiti ay mainit, ang kanyang pagbati ay taos puso, walang pagkukunwari. Kilala niya ang halos lahat sa barangay na ito, at kilala rin siya bilang isang dalagang masipag, magalang, at hindi kailanman naghahanap ng gulo. Tahimik pa ang kalsada, paminsan-minsan lang maririnig ang ugong ng tricycle o ang langit-ngit ng kariton ng gulay na dahan-dahang itinutulak. Ang bangketang iyon ay naging matalik niyang kaibigan mula pa noong bata siya, ang parehong landas na kanyang tinatahak tuwing umaga nang hindi nagsasawa. At ngayon ay walang pinagkaiba, o iyon ang akala niya. Sa likod ng katahimikan na iyon, may isang bagay na unti-unting gumagalaw, isang bagay na susubok kung ang mundo ay makatarungan pa rin para sa mga lumalakad ng tuwid at walang kasalanan.
Ngunit nagpatuloy sa paglakad si Lara, hindi lumingon, walang hinala, walang kamalay-malay na sa kanyang likuran, isang madilim na ulap ang nagsisimula ng mamuo. Sa kanyang balikat, ang maliit na bayong ay marahang umuugoy, sumasabay sa ritmo ng kanyang mga hakbang. Hindi ito mahal at may ilang bahagi na medyo gasgas na, ngunit mahal pa rin ito ni Lara. Sa loob nito, karaniwan niyang inilalagay ang kanyang mga barya, isang maliit na supot para sa mga gulay, at kung minsan, isang piraso ng tissue na lagi niyang dala para sa anumang pagkakataon. Hindi siya nagdadala ng cellphone, hindi niya kailangan. Naniniwala siya sa kanyang memorya, sa kanyang mga nakasanayan, at sa katapatan ng mga tao sa kanyang paligid. Simple lang ang kanilang bahay, ngunit puno ito ng pagmamahal. Ang kanyang ina ay laging naghahanda ng almusal bago umalis si Lara, at ang kanyang ama, isang retiradong guro, ay laging nagpapaalala sa kanya na pangalagaan ang pangalan ng kanilang pamilya. Dahil dito, laging nagsisikap si Lara na maging malinis at magalang, kahit nasa palengke lang ang kanyang pupuntahan. Ang suot niya ngayon, shorts, t-shirt, at tsinelas, ay isang praktikal na pagpili, hindi isang tanda ng kahirapan. Alam niya ang pagkakaiba, at wala siyang pakialam sa kung ano ang iisipin ng iba. Ang mahalaga sa kanya ay ang katotohanan, hindi ang paghuhusga. At ngayong umaga, nang hindi niya namamalayan, ang katotohanang iyon ay susubukin sa gitna ng daan, sa harap ng maraming tao, ng mga taong dapat sana inagpoprotekta sa kanya. Ang umaga na nooy payapa ay nagsimulang magbago nang ang mga tunog ng buhay sa syudad ay unti-unting umalingaungaw. Ang mga yabag ng mga batang papasok sa eskwela, ang langit-ngit ng kariton ng sorbetes, at ang usapan ng mga ina na sabay-sabay na naglalakad. Sa kahabaan ng daan, nagsimula ng dumami ang tao. Isa-isang nagbukas ang mga tindahan. Ang mainit na kape ay umuusok sa maliliit na baso, at ang mga plastik na mesa ay napupuno na ng mga customer. Nagtatakbuhan ang mga bata habang nagtatawanan, ang ilan ay humihinto sandali para bumili ng almusal. Ang bangketa na dati tahimik ay naging isang maliit na entablado ng pang-araw-araw na buhay. Naglakad si Lara sa gitna ng karamihang iyon, ngunit nanatiling kalmado, na para bang may sarili siyang mundo sa gitna ng ingay ng syudad. Hindi siya nagambala ng ingay o ng dami ng tao, sa halip tila nakikiisa siya rito. Bawat hakbang niya ay nanatiling maayos, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa unahan, at isang maliit na ngiti pa rin ang nakapinta sa kanyang mukha. Alam niyang mas dadami pa ang tao sa palengke pagsapit ng 8:00. Kaya gusto niyang makarating ng maaga para makapili ng pinakamagagandang gulay. Ngunit ang hindi niya inaasahan, ngayon, ang karamihan ay hindi lang magmumula sa mga nagtitinda o mamimili, kundi mula sa isang bagay na mas mapanganib. Sa kahabaan ng kalsada, ang mga sidewalk vendor ay nagsimula ng mag-ayos ng kanilang mga paninda, mga tumpok ng sariwang gulay, makukulay na prutas, at mga pampalasa na ang bango ay kumakalat sa hangin. May mga nakaupo sa banig, may mga nakatayo sa likod ng mga lumang kariton, at mayroon ding mga sako lang ang ginagamit na sapin. Lahat sila ay nagsisikap para sa isang kagat ng kanin, walang opisyal na permiso, ngunit may katapatan na hindi nila kailanman pinagdudahan. Alam nila ang panganib, ngunit ginagawa pa rin nila dahil wala silang ibang pagpipilian. Madalas bumili si Lara sa kanila, hindi lang dahil mura, kundi dahil pinahahalagahan niya ang kanilang tapat na pagsisikap. Kilala niya ang pangalan ng mga tindero, kilala ang kanilang mga anak, at alam pa niya kung kailan sila maisakit o hindi nagtitinda. Sa katahimikan, si Lara ay bahagi ng maliit na ugnayan ng sangkatauhan na nabuo sa gilid ng daan. Ngunit ngayong umaga, ang ugnayang iyon ay susubukin. Dahil mula sa isang hindi inaasahang direksyon, dumating ang isang banta na hindi nila kailanman naisip. Ang tunog ng preno ng isang patrol car na biglang pumutol sa mapayapang ritmo ng umaga. Bigla, isang malakas na tunog ng preno ang sumira sa katahimikan. Matinis, malakas, at puno ng puwersa. Ang tunog ay hindi nagmula sa isang ordinaryong sasakyan, kundi sa isang itim at makintab na jeep na mabilis na humarurot at biglang huminto sa gilid ng kalsada. Nayugyog sandali ang aspalto at isang manipis na alikabok ang umikot sa paligid ng mga gulong. Hindi tulad ng karaniwang sasakyan ng pulis na may sirena o babala, dumating ito ng walang pasabi, na para bang gustong manggulat o manakot. Ang mga residente na abala sa pamimili o pagtitinda ay biglang napalingon.
Ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa pagiging kalmado tungo sa pagiging alerto. Huminto sa pagtakbo ang mga bata, nagbulungan ang mga ina, at ang mga tindero ay nagsimulang tumingin ng may kaba sa sasakyan. Ang hangin na dati isariwa ay tila bumigat, na para bang ang mapayapang umaga ay biglang ninakaw ng isang anino ng kapangyarihan na hindi pala kaibigan. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari, ngunit ang kanilang kutob ay nagsasabing hindi ito isang ordinaryong pagbisita. Mula sa sasakyan, isa-isang bumukas ang mga pinto na may tunog na nagbabanta. 10 lalaki ang bumaba ng sabay-sabay. Lahat sila ay nakasuot ng uniporme ng pulis, ngunit wala sa kanilang kilos ang sumasalamin sa paglilingkod. Magaspang ang kanilang mga hakbang, matalim ang kanilang mga tingin, puno ng kayabangan, at ang kanilang mga katawan ay tensyonado na parang handang sumalakay. Sa gitna nila ay nakatayo ang isang lalaki na agad nakakuha ng atensyon. Mataas ang kanyang tindig, nakaumbok ang dibdib, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang kayabangan na halos nakikita. Siya si Esi Isa Bautista, ang pinuno ng grupo. Wala siyang dalang ngiti, wala ring paggalang, tanging isang malamig na tingin na lumilibot sa paligid na parang isang hari na nag-iinspeksyon sa kanyang nasasakupan. Walang imik, nagbigay siya ng senyas gamit ang kanyang ulo, at ang kanyang mga tauhan ay agad na kumalat, sumusugod sa maliliit na pwesto sa gilid ng kalsada. Hindi sila dumating para magprotekta, kundi para magpanatili ng kaayusan o mas tamang sabihin, para mang-api sa ngalan ng mga patakaran na sila mismo ang nagbibigay kahulugan. At sa gitna ng kaguluhan na nagsisimula ng mabuo, si Lara ay patuloy pa ring naglalakad ng mahinahon sa bangketa, hindi pa namamalayan na siya ay di sinasadyang naglalakad patungo sa sentro ng bagyo. Ang 10 pulis ay agad na kumalat na parang mga ibong mandaragit na nakahanap ng biktima. Hindi sila nagbigay ng babala, hindi rin nagpaliwanag ng kanilang pakay. Ang ginawa lang nila ay hilahin ang mga kariton ng mga tindero, kumpiskahin ang mga timbangan, at pilitin ang mga nagtitinda na lisanin ang kanilang mga pwesto sa loob lamang ng ilang segundo. Ilang tindero ang sumubok na magmakaawa, humihingi ng kaunting panahon para ayusin ang kanilang mga paninda, ngunit binaliwala ang kanilang pakiusap. Mayroong sinigawan, mayroon ding marahas na itinulak hanggang sa matumba. Ang kapaligiran sa palengke na karaniway puno ng tawanan at tawaran ay naging isang larangan ng takot. Ang mga mukha na dati masaya ay ngayon puno na ng pangamba. Ang mga masayang boses ay naging mga bulong ng kaba. Ang mga bata ay nagtago sa likod ng mga lona habang ang mga ina ay nagkapit-bisig, umaasang mabilis na lilipas ang bagyong ito. Walang sinuman ang naglakas loob na lumaban dahil sino ba ang maglalakas loob na kalabanin ang mga taong nakasuot ng uniporme ng kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, si Bautista ay nakatayong matikas na parang isang leon na nagbabantay sa kanyang teritoryo. Ang kanyang matalas na mga mata ay lumibot sa bawat sulok ng palengke, naghahanap ng sinumang sa tingin niya ay lumalabag. Wala siyang pakialam sa mga dahilan, hindi niya kailangan ng paliwanag. Para sa kanya, ang batas ay isang sandata at siya ang berdugo. Sa isang mapagmataas na kilos, nagbigay siya ng maikling utos, linisin niyo lahat yan. Huwag kayong magtitira ng kahit isa. Agad na sumunod ang kanyang mga tauhan, mas brutal kaysa kanina. Itinumba nila ang mga tumpok ng gulay, tinapakan ang mga prutas na nahulog sa lupa, at pinilit ang isang matandang tindera na tumayo kahit nanginginig ang kanyang mga binti. Walang awa, walang konsiderasyon, tanging bulag na pagsunod sa utos ng pinuno. At sa gitna ng malupit na eksenang iyon, isang dalaga ang patuloy na naglalakad sa bangketa, nakatalikod sa gulo. Hindi alam na ilang sandali na lang, ang tingin ni Bautista ay mapupunta sa kanya, at ang ordinaryong umagang iyon ay magiging isang araw na hindi malilimutan ng sinumang makasaksi. Bigla, isang sigaw ang pumunit sa kaguluhan, malakas, puno ng takot at sindak. Isang matandang magugulay ang nakatayo malapit sa kanyang kariton na kinaladkad na sa gitna ng daan, nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinuturo ang patrol car. Raid! May raid dito! Paulit-ulit niyang sigaw, na para bang umaasang ang kanyang boses ay makapagbibigay babala sa mga hindi pa nakakaalam. Mabilis na kumalat ang salitang iyon na parang apoy sa tuyong damuhan. Sa isang iglap, tuluyan nang nagbago ang kapaligiran. Ang mga tindero na kanina isinusubukan pang iligtas ang kanilang paninda ay nagtakbuhan na ngayon ng walang direksyon. Mayroong nagbuhat ng sako ng sili, may yumakap sa kanyang anak habang tumatakbo,
at may ilan na agad tinakpan ang kanilang pwesto ng kung anong lona. Ang tunog ng mga nagbabanggaang kariton, mga hysterical na sigaw, at mga yabag na nagtatakbuhan ay lumikha ng isang nakabibinging kaguluhan. Ang hangin na dati mabango dahil sa mga pampalasa ay napuno na ngayon ng alikabok at tensyon. Wala nang tawaran, tanging ang likas na ugali na mabuhay. Sa gitna ng pangkalahatang pagkasindak, hindi pa rin namamalaya ni Lara ang nangyayari sa kanyang likuran. Masyado siyang nakatuon sa kanyang sariling lakad, masyadong kalmado sa kanyang rutina, hanggang sa ang mga sigaw ay parang nanggagaling sa ibang mundo. Ngunit dahan-dahan, ang panginginig ng takot ay nagsimulang gumapang sa bangketa kung saan siya naglalakad. Nagsimulang magtakbuhan ang mga tao, dumadaan sa kanya. Ang ilan ay nabunggo ang kanyang braso nang walang paumanhin. Maputla ang kanilang mga mukha at puno ng takot ang kanilang mga mata. Sa wakas, huminto si Lara, dahan-dahang lumingon sa direksyon ng palengke. Nasaksihan ng kanyang mga mata ang isang hindi pangkaraniwang tanawin, mga tumaob na kariton, nagkalat na gulay, at mga unipormadong lalaki na kinakaladkad ang isang umiiyak na lola. Kinilabutan siya, ngunit hindi siya gumalaw. Nagmasid lang siya, sinusubukang unawain, ngunit hindi niya kailanman naisip na sa loob ng ilang segundo, ang tingin ni Bautista ay mapupunta sa kanya, at siya ay magiging bahagi ng isang gulo na hindi niya hinahanap. Si Lara ay patuloy na naglakad ng dahan-dahan sa bangketa, nakatalikod sa kaguluhan sa palengke. Hindi niya nakita ang mga tao sa likuran, hindi narinig ang mga sigaw, at hindi namalayan ang raid na nagaganap. Para sa kanya, ang umagang ito ay tulad lang ng dati. Gusto niya lang bumili ng sariwang gulay para sa almusal ng kanyang pamilya. Kalmado ang kanyang mga hakbang, matatag ang kanyang paghinga, at malinaw ang kanyang isip. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang buhay niya ay magbabago sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi man lang siya lumingon nang umalingaw ang mga tunog ng pagbagsak at sigawan mula sa likuran. Dahil naniniwala siyang ligtas ang daang ito, na nagbabantayan ang mga taga-barangay, at na ang umagang tulad nito ay hindi nagdadala ng panganib. Ngunit ang paniniwalang iyon ay malapit ng subuki ng mga taong dapat sana ay tagapagtanggol, hindi mang-aapi. Mula sa malayo, si Bautista, na nagmamasid sa kanyang operasyon, ay biglang napansin ang isang dalagang payapang naglalakad sa bangketa. Nanliit ang kanyang mga mata, kumunot ang kanyang noo. Sa kanyang mapanghusgang paningin, ang itsura ni Lara, shorts, simpleng t-shirt, sinelas, at bayong, ay agad niyang ikinategorya bilang tanda ng matinding kahirapan. Nang hindi nag-iisip, nang hindi nagsisiyasat, at nang walang paggalang, agad siyang gumawa ng konklusyon. Pulubi yan na palaboy-laboy sa umaga. Bago pa man mamalaya ni Lara ang kanilang presensya, sumigaw na si Bautista ng malakas at magaspang. Hoy, ikaw na pulubi! Tigil dyan! Ang kanyang tono ay hindi pagtawag, kundi pag-uutos, na parang isang amo na tumatawag sa kanyang alipin. At doon, sa unang pagkakataon, dahan-dahang lumingon si Lara, kalmado, ngunit ang kanyang tingin ay nagsimula ng magbago mula sa pagiging payapa tungo sa pagiging alerto. Ang sigaw ni Bautista ay tumama sa tainga ni Lara na parang isang latigo sa tahimik na hangin ng umaga. Agad siyang huminto. Ang kanyang payat na katawan ay dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng galit, ngunit hindi rin takot, tanging malalim na pagtataka. Na para bang hindi siya makapaniwala na may isang taong kayang manghusga ng ganun kabilis base lamang sa pananamit. Tumingin siya ng diretso sa lalaking unipormado na nakatayong matikas, nakaumbok ang dibdib, at puno ng kayabangan ang mukha. Hindi agad nagsalita si Lara. Pinagmasdan niya muna ang kilos nito, ang tono ng boses, at ang paraan ng pagtingin sa ibang tao na parang basura na pwedeng itapon. Sa paligid, huminto sa pagtakbo ang mga tao. Pinanood nila ang eksena nang may pigil na hininga, alam kung sino si Lara, ngunit walang lakas ng loob na magsalita. At sa gitna ng nakakabinging katahimikan, sa wakas ay nagsalita si Lara. Kalmado, malinaw at puno ng dangal. Paumanhin po, Ginoo, marahan ngunit matatag niyang sabi. Hindi nanginginig ang kanyang boses. Hindi po ako pulubi. Itinuro niya ang dulo ng kalsada, kung saan nakatayo ang kanilang simple, ngunit maayos na bahay. Doon po ang bahay ko. Sanay po akong maglakad papuntang palengke tuwing umaga, sabi niya ng diretsahan, nang hindi labis na ipinagtatanggol ang sarili, nang walang tonong nagmamakaawa.
Nagpahayag lang siya ng katotohanan, isang bagay na dapat ay sapat na para sa sinumang may matinong pag-iisip. Ngunit si Bautista ay hindi isang taong nakikinig sa katotohanan. Para sa kanya, mas malakas magsalita ang otoridad kaysa sa katotohanan. Ngumisi lang siya, puno ng pangungutya ang kanyang ngiti, na para bang sinabi ni Lara ang pinakakatawa-tawang biro sa mundo. At sa likod ng kanyang malamig na tingin, napagtanto ni Lara na hindi ito isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang pagsubok, hindi lang para sa kanya, kundi para sa halaga ng katarungan na matagal na niyang pinanghahawakan. Sinubukan ni Lara na magpaliwanag muli. Kalmado pa rin ang kanyang boses kahit nagsisimula ng kumabog ang kanyang puso. Tinitigan niya si Bautista ng diretso sa mata, sinusubukang ipakita na hindi siya banta, hindi lumalabag, lalo nang hindi pulubi. Diyan lang po ako nakatira sa dulo ng kalye, sir. Mula pa po pagkabata. Itanong niyo pa po sa mga kapitbahay dito, sabi niya habang itinuturo ang isang karinderya na 10 metro lang ang layo. Ilang residente na nakatayo sa paligid ang dahan-dahang tumango. Puno ng simpatya ang kanilang mga mukha. Kilala nila kung sino si Lara, ang dalagang laging tumutulong sa mga lola na tumawid sa kalsada, na hindi tumatanggi kapag pinapabantay sandali ng tindahan, at laging nagbabayad ng saktong halaga, hindi tumatawad ng labis. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na magsalita ng mas malakas dahil sa takot sa unipormeng suot ni Bautista at ng kanyang mga tauhan. Alam iyon ni Lara, ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Dahil ang pananahimik ay hindi nangangahulugang walang kasalanan at ayaw niyang maliitin nang hindi man lang sinusubukang magpaliwanag. Bago pa matapos ni Lara ang kanyang pangungusap, isang may edad na babae na kilala niya mula pagkabata ang biglang humakbang. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit sapat na malinaw ang kanyang boses sa gitna ng katahimikan. Sir, anak po iyan ng kapitbahay namin. Doon po ang bahay niya sa dulo, malapit sa malaking puno ng balete. Si Lara po yan, mabilis niyang sabi, at agad na yumuko na parang nagsisisi sa kanyang sinabi. Maputla ang kanyang mukha, mahigpit na hawak ang dulo ng kanyang alampay. Ngunit ang kanyang katapangan ay sapat na para tumango ang ilang iba pang residente, pinapatunayan ang kanyang sinabi sa kanilang katahimikan. Ngunit sa halip na mahimasmasan, lalo pang nagalit si Bautista. Nanlisik ang kanyang mga mata, tumigas ang kanyang panga, at humahabol ang kanyang hininga. Para sa kanya, ang testimonya ng mga residente ay hindi katotohanan, kundi isang istorbo. Sa isang umuugong na boses, sinigawan niya, "Hoy, huwag kang makialam dito. Usaping batas to." Puno ng banta ang kanyang tono, na para bang ang katotohanan ay dapat lang manggaling sa kanyang bibig. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Lara, gaano man kalinaw ang kanyang paliwanag, gaano man karami ang saksing magsalita, hindi makikinig ang lalaking nasa harap niya. Dahil siya na mismo ang nagpasya ng kanyang sariling batas. Tinitigan ni Bautista ang residenteng naglakas loob na magsalita na may nanlilisik na mga mata na para bang gusto niyang sunugin ang sinumang mangahas na kalabanin ang kanyang otoridad. Wala siyang pakialam sa katotohanan, hindi niya kailangan ng paglilinaw. Para sa kanya, ang katotohanan ay kung ano ang sinasabi niya. Sa isang nagbabantang hakbang, sumulong siya, na naging dahilan para umatras ang may edad na babae at magtago sa likod ng mga tao. Ang hangin ay tila lalong sumikip. Pigil ang hininga ng mga residente at ang tensyon ay nakabitin na parang isang bagyong malapit ng sumabog. Nakatayo pa rin si Lara sa kanyang kinatatayuan, ngunit ngayon bahagyang nanigas ang kanyang mga balikat. Alam niyang wala ng silbi ang paliwanag. Ang nasa harap niya ay hindi isang tagapagpatupad ng batas, kundi isang taong ginagamit ang batas bilang kasangkapan para manghiya at mangdomina. Ngunit nanatili siyang hindi natitinag dahil ang takot ay hindi isang wikang kilala niya mula pagkabata. Tinuruan siyang maging kalmado, ngunit hindi kailanman tinuruang yumuko sa kawalang katarungan. Sa isang malamig na kilos at tonong puno ng peking kumpiyansa, sumigaw si Bautista, "Halika na, sumama ka sa amin sa opisina." Tinawag niya itong inay na may pang-iinsulto, na para bang si Lara ay isang matandang walang magawa, gayong napakabata pa niya. Bago pa man makasagot si Lara, 2 pulis na ang tumakbo palapit. Magaspang na iniabot ang kanilang mga kamay, handang sunggaban ang kanyang braso. Hindi sila nagpakita ng warrant, hindi nagbigay ng malinaw na legal na dahilan, tanging pisikal na lakas at pananakot.
Itinulak pa siya ng isa sa kanila na para bang gustong ipahiya sa harap ng publiko. Ngunit hindi lumaban si Lara. Hindi pa. Tinitigan niya lang sila isa-isa. Kalmado ngunit matalas ang kanyang mga mata na para bang sinusukat kung hanggang saan ang linyang kanilang lalampasan. Sa likod ng kanyang kahinahunan, may isang bagay na nagsisimulang umusbong, hindi lang galit, kundi isang determinasyon na hinasa sa loob ng maraming taon. Na ang dangal ay hindi dapat yurakan, lalo na ng mga taong dapat sana inag-iingat nito. Sa isang kalmado, ngunit matatag na kilos, kinuha ni Lara ang isang maliit na pitaka mula sa kanyang bulsa. Gasgas na ito, ngunit maayos, naglalaman ng mga barya, kanyang at isang larawan ng kanyang pamilya na lagi niyang dala bilang paalala. Kung hindi po kayo naniniwala, heto po ang isi ko, marahan niyang sabi habang inaabot ang card. Kontrolado pa rin ang kanyang boses kahit malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Umaasa siyang sapat na ang opisyal na dokumentong iyon para tapusin ang nakakahiyang hindi pagkakaunawaan. Sa paligid, pigil ang hininga ng mga residente, umaasang sa wakas ay mananaig ang matinong pag-iisip. Ngunit hindi man lang tinignan ni Bautista ang V. Sa isang mapanuyang mukha, itinaas niya ang kanyang kamay at walang pag-aalinlangang tinampal ang pitaka hanggang sa ito ay tumilapon sa lupa. Nagkalat ang mga papel at barya sa aspalto, tinapakan ng bota ng isa sa kanyang mga tauhan. Umalingaw-ngaw ang mapanuyang tawa ni Bautista, malamig at puno ng pang-iinsulto. Tama na yan, huwag ka ng maraming dahilan. Mahirap na nga, pulubi pa, sabi niya, na para bang pag-aari niya ang katotohanan. Ang mga salitang iyon ay tumusok, hindi dahil sa pagiging magaspang, kundi dahil sa kawalang katarungan nito. Tinitigan ni Lara ang kanyang pitaka na nakahandu sa isalupa, saka dahan-dahang tumingin pabalik sa mga mata ni Bautista. Sa kanyang mukha, walang luha, walang hitsura ng pagmamakaawa, tanging isang malalim na katahimikan, tulad ng isang lawa bago ang isang bagyo. Alam niyang wala nang silbi ang magsalita pa. Para sa mga taong tulad ni Bautista, ang paliwanag ay ingay lamang na nakakagambala. Sa isang senyas ng ulo, inutusan ni Bautista ang kanyang mga tauhan, dalhin niyo yan. Isakay sa sasakyan. 3 pulis ang agad na lumapit. Magaspang na iniabot ang kanilang mga kamay, handang hilahin si Lara ng pilit. Akala nila, susuko ang dalaga tulad ng ibang residente na takot sa uniforme. Ngunit nagkamali sila. Hindi nila alam kung sino talaga si Lara, at kung gaano kalaki ang kabayaran sa pagmamaliit sa isang babaeng pinalaki na may dangal, disiplina, at isang tahimik na lakas na matagal nang hindi nakikita. Sabay-sabay na sumugod ang 3 pulis. Hinawakan nila ang braso at balikat ni Lara ng marahas, na para bang kakalagkarin siya na parang isang walang halagang bagay. Inakala nilang sapat na ang kanilang pisikal na lakas at uniforme para pasukuin ang dalaga ng walang laban. Ngunit sa sandaling dumampi ang kanilang mga daliri sa balat ni Lara, lahat ay nagbago sa isang iglap. Walang sigaw, walang labis na kilos, ang katawan ni Lara ay umikot ng magaan. Isang pino ngunit tumpak na galaw. Ang kanyang kanang balikat ay yumuko, ang kanyang baywang ay umikot, at ang kanyang kaliwang paa ay bahagyang humakbang sa gilid. Sa loob ng ilang segundo, ang 3 matipunong lalaki na kanina ay mayabang ay tumilapon sa ere, na para bang ang kanilang mga katawan ay kasinggaan ng tuyong dahon. Sunod-sunod silang bumagsak sa lupa. Ang isa ay lumapag sa ibabaw ng tumaob na kariton ng gulay. Ang dalawa pa ay tumilapon sa isang maliit na putikan. Natanggal ang kanilang mga helmet, namula ang kanilang mga mukha sa hiya at gulat. Walang malubhang nasaktan, ngunit sapat na ang gulat para sila ay manahimik, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang mga residenteng nakasaksi ay natigilan. Pigil ang kanilang hininga, nakabukas ang bibig, nanlalaki ang mga mata. Walang sinuman ang nag-akala na ang dalagang karaniwang payapang naglalakad papuntang palengke tuwing umaga ay nagtatago ng ganoong lakas. Sa gitna ng karamihan, isang matandang lalaki ang marahang bumulong, Diyos ko, kanino siya natuto niyan? Ngunit walang sumagot. Lahat ay abala sa pagtingin kay Lara na ngayon ay nakatayong matatag sa gitna ng daan. Kalmado pa rin ang kanyang paghinga, bahagyang nagulo ang kanyang buhok, dahil sa hangin, ngunit ang kanyang tingin ay matalas na parang talim ng espada. Hindi siya ngumiti, hindi rin nagpakita ng tagumpay, tanging isang alertong postura, handang harapin ang anumang susunod.
At sa likod ng kanyang payat na katawan, mayroong presensya ng isang bagay na mas malaki, disiplina, pagsasanay, at isang katahimikan na matagal niyang itinago. Ngayon, ang katahimikang iyon ay nagsimula ng magsalita, at ang boses nito ay yumanig sa lupa. Ang mga katawan ng tatlong pulis ay nakahandusay sa gitna. Humahabol ang kanilang hininga, namumula ang kanilang mga mukha sa hiya at gulat. Nagkatinginan sila, hindi makapaniwala na ang isang dalagang inakala nilang mahina at mahirap ay kayang magpatumba sa kanilang tatlo sa isang galaw lamang. Sa paligid, tahimik pa rin ang mga residente na para bang huminto ang oras para masaksihan ang isang himala. Ngunit para kay Lara, hindi iyon himala. Iyon ay resulta ng libu-libong oras ng pagsasanay, disiplinang hinubog mula pagkabata, at tiwala sa kanyang katawan at sariling kutob. Hindi niya intensyon na magpasikat, hindi rin naghahanap ng atensyon. Pinoprotektahan niya lang ang kanyang sarili dahil walang dumating para protektahan siya. Ngunit para kay Bautista, ang pangyayaring ito ay hindi lang isang pisikal na pagkatalo, kundi isang malaking sampal sa kanyang dangal na matagal nang binuo sa ibabaw ng kayabangan at peking kapangyarihan. Namula ang mukha ni Bautista, lumitaw ang mga ugat sa kanyang liig, at mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Siya na karaniwang kalmado sa pananakot ay nanginginig na ngayon sa galit na hindi makontrol. Hoy, ang tapang mo talaga, ha, sigaw niya. Paos ang kanyang boses dahil sa galit. Hindi niya nakita ang katapangan, ang nakita niya ay pang-iinsulto. Nang hindi nag-iisip, sumigaw siya sa kanyang mga tauhan na nakatayo pa, sugurin niyo lahat. Hulihin yan ngayon din. Magaspang ang utos, puno ng emosyon, hindi estratehiya. 5 pulis ang agad na sumugod, umaasang ang dami nila ay tatalo sa bilis. Tumakbo sila ng mabibigat ang hakbang, nakakuyom ang mga kamao, at puno ng hangaring makaganti. Ngunit hindi nila alam na habang dumarami sila, lalong lumalabas ang kanilang kahinaan. At si Lara, sa kahinahunan ng isang mandirigma, ay handa nang harapin ang susunod na alon. Sa kanyang mga mata, walang takot, tanging matalas na pokus. Dahil alam niya, sa pagkakataong ito, hindi lang ang sarili niya ang nakataya, kundi ang katarungan para sa lahat ng hindi naglalakas loob na magsalita. Sabay-sabay na sumugod ang 5 pulis, umaasang ang lakas ng grupo ay makakapagpaamo sa dalagang ngayon ay itinuturing na nilang banta. Ngunit hindi na tinag si Lara. Ang kanyang katawan ay gumalaw na parang umaagos na tubig, umiiwas at sumasalakay ng may nakakagulat na katumpakan. Isang mababang sipa ang nagpatama sa tuhod ng una. Isang mabilis na pag-ilag ang naging dahilan para magkabanggaan ang pangalawa, at isang walis ng braso ang tumama sa siko ng pangatlo, kaya't ito'y natumba. Ang kanyang mga galaw ay hindi labis, hindi dramatiko, tanging episyente, sanay at puno ng kontrol. Sa loob ng ilang segundo, isa-isang bumagsak ang kanilang mga katawan sa lupa, umuungol sa sakit o tahimik sa pagkalito. Walang sigaw ng tagumpay mula kay Lara, wala ring pang-iinsulto. Bumalik lang siya sa handang posisyon, matatag ang paghinga at alerto pa rin ang mga mata. Para sa kanya, hindi ito isang laban kundi isang pagtatanggol. At bawat galaw niya ay isang sagot sa pang-aabuso na nangyari. Ang mga residenteng nakasaksi ay hindi makapagsalita. Sila na dati nagbubulungan lang ay nagkatinginan na ngayon nang may mga matang puno ng paghanga at pagtataka. Isang ina ang mahigpit na yumakap sa kanyang anak, na para bang ngayon lang napagtanto na ang katapangan ay maaaring magmula sa pinakasimpleng anyo. Isang matandang magkakape ang dahan-dahang umiling, nanginginig ang kanyang mga labi. Ang batang yan. Hindi siya ordinaryo. Sa gitna ng karamihan, ang takot ay unti-unting napalitan ng pagmamalaki. Lihim na ipinagmamalaki dahil sa gitna ng kawalang katarungan, may isang taong naglakas loob na tumayo. Walang sumigaw, walang pumalakpak. Ngunit sa kanilang mga puso, si Lara ay naging isang simbolo na ang katotohanan ay hindi laging dumarating ng may malakas na boses. Minsan, dumarating ito ng may payapang hakbang at isang tamang suntok sa tamang lugar. At sa gitna ng daan na ngayon ay puno ng mga nakahandusay na pulis, si Lara ay nanatiling nakatayong mag-isa, tahimik, matatag at hindi natitinag. Si Bautista ay nakatayong parang bato, humahabol ang hininga, nanginginig ang katawan hindi dahil sa takot, kundi sa galit na may halong kaba. Tinitigan niya ang kanyang mga tauhan na nakakalat sa lupa na parang mga manikang itinapon.
Masyadong mabilis, masyadong madali, masyadong nakakahiya. Namula ang kanyang mukha, nagsimulang mamasa ang kanyang sentido sa malamig na pawis. Siya na sanay manalo ng walang laban ay nahaharap ngayon sa isang mapait na katotohanan. Ang kanyang kapangyarihan ay marupok pala sa harap ng katotohanang tahimik na may sandata. Ngunit masyado pang malaki ang kanyang kayabangan para aminin ang pagkatalo. Sa isang nanginginig na kamay, kinuha niya ang baril mula sa sakbat sa kanyang baywang. Itinutok niya ang malamig na bakal kay Lara. Paos ang kanyang boses, puno ng banta. Tigil! Huwag kang gagalaw. Huling babala ko na to sa'yo. Nanlilisik ang kanyang mga mata, ngunit sa likod ng tingin na iyon, may bahid ng pag-aalinlangan. Dahil alam niya, kung kaya ng dalaga na patumbahin ang 5 tao nang walang armas, baka kahit baril ay hindi garantisado. Hindi sumulong si Lara, hindi rin umatras. Tinitigan niya lang ang dulo ng baril ng may kahinahunan na para bang kinakalkula ang distansya, bilis at posibilidad. Ang sumunod na segundo ay napakabilis na halos hindi na nakita. Habang hinihigpitan ni Bautista ang kanyang daliri sa gatilyo, humakbang si Lara, hindi takbo, kundi isang paikot na sipa na may katumpakan mula sa kanyang blind side. Ang kanyang kanang paa ay humampas sa pulso ni Bautista nang mabilis pa sa kidlat. Tumilapon ang baril sa ere, umikot ng isang beses, at bumagsak sa lupa na may malakas na kalabog na nagpagulat sa lahat. Sumigaw si Bautista, hindi dahil sa matinding sakit, kundi dahil sa gulat at pagkawala ng kontrol sa nag-iisang sandata na nagpapadama sa kanya ng kapangyarihan. Tinitigan niya si Lara ng nanlalaki ang mga mata, hinihingal, nagsisimula ng manghina ang kanyang katawan. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, tunay niyang nakita kung sino si Lara, hindi isang pulubi, hindi isang mahinang dalaga, kundi isang lakas na hindi maaaring maliitin. Ngunit huli na ang lahat. Nasa harap na niya si Lara. At sa pagkakataong ito, hindi niya lang ito patutumbahin. Ipapaunawa niya rito ang lahat. Hindi binigyan ni Lara si Bautista ng pagkakataong magsalita pa. Sa isang mabilis ngunit kontroladong kilos, sinalag niya ang huling pagtatangka ng lalaki na sumuntok, saka nagpakawala ng isang serye ng mga teknik na pinagsama ang lakas, katumpakan, at kontrol sa emosyon. Bawat suntok at sipa niya ay hindi para manakit ng malubha, kundi para gibain ang kayabangang matagal nang naging kalasag nito. Ang mukha ni Bautista na dati mayabang ay puno na ngayon ng mga pasa, dumudugo ang labi, namaga ang ilong, at ang kanyang katawan ay paulit-ulit na bumagsak sa lupang dati niyang tinatapakan ng may kayabangan. Sinubukan niyang tumayo, ngunit hindi na sumusunod ang kanyang katawan. Hinihingal siya, nagluluha ang kanyang mga mata, hindi lang dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa kanyang dangal na nawasak sa harap ng publiko, sa harap ng mga taong dati niyang minamaliit. At ang pinaka-nakakahiya, tinalo siya ng isang dalagang tinawag niyang pulubi. Sa huli, hindi na sinubukan ni Bautista na tumayo. Dahan-dahan siyang gumapang sa lupa, nanginginig ang katawan. Nakayuko ang kanyang mukha, at ang kanyang boses ay paos na halos hindi marinig, ngunit sapat na malinaw para sa mga pinakamalapit. Patawad po, Nay. Patawarin niyo po ako, sabi niya, tinatawag si Lara sa pangalang dati niyang binitawan ng may pang-iinsulto. Ngayon, ito'y parang isang pakiusap mula sa isang taong tunay na nagsisisi. Ang kanyang mga luha ay humalo sa alikabok ng daan, at ang kanyang katawan ay lumiit na parang gustong maglaho sa paningin ng lahat. Sa sandaling iyon, hindi na siya isang mayabang na pinuno ng raid, kundi isang ordinaryong tao, na sa wakas ay napagtanto kung gaano kalalim ang kanyang pagkakamali, hindi lang kay Lara, kundi sa prinsipyo ng katarungan na dapat sana'y kanyang itinataguyod bilang isang alagad ng batas. At sa harap niya, si Lara ay nakatayong tahimik, tinitingnan siya ng walang tagumpay, tanging may katahimikan na mas matalas kaysa sa libu-libong salita ng panunumbat. Tinitigan ni Lara si Bautista na ngayon ay nakaupong mahina sa lupa, nanginginig ang katawan, puno ng sugat at hiya ang mukha. Hindi siya nakaramdam ng panalo, hindi rin kasiyahan kundi kalungkutan. Nalungkot dahil ang taong dapat sana ay nagpoprotekta sa mamamayan ay siya pang naging banta sa mga walang kasalanan. Sa isang kalmado ngunit matatag na boses, sinabi ni Lara, "Huwag mong isipin na dahil nakasuot ka ng uniforme, pwede mo nang husgahan ang kahit sino. Sinabi ko na sa simula, hindi ako pulubi. Bakit ayaw mong makinig?
Sinabi niya ito hindi para mang-insulto, kundi para mamulat ito sa katotohanan. Gusto niyang maintindihan ni Bautista na ang uniporme ay hindi isang kalasag para gumawa ng mali, at ang kapangyarihan ay hindi dahilan para apihin ang mahihina. Sa paligid, nakinig ang mga residente na may kumakabog na dibdib. Ang mga salita ni Lara ay hindi lang para kay Bautista, kundi para sa lahat ng nanahimik noong may nangyayaring kawalang katarungan. At sa gitna ng magulong kalsada, sa wakas ay nagsalita ang katotohanan, nang walang sigaw, nang walang puot, tanging may kalinawan na mahirap pasinungalingan. Bago pa man makasagot si Bautista, isang binata na kanina pa hawak ang kanyang cellphone nang nanginginig ang mga kamay ang biglang humakbang. Nagniningning ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang boses dahil sa pinaghalong paghanga at pagmamalaki. Ikaw si Lara, di ba? Yung atleta ng arnis sa Olympics na kararating lang galing Japan. Napanood kita sa balita noong isang buwan, sabi niya, na para bang ngayon lang napagtanto kung sino talaga ang dalagang kilala niya bilang isang masipag na kapitbahay. Mabilis na kumalat ang balita sa karamihan. Ang mga mukha na dati puno ng kaba ay napalitan ngayon ng pagkamangha. Nagbulungan sila. Kaya pala, national athlete pala siya. Grabe, ang bilis ng mga galaw niya. Champion pala yan pero kasama pa rin si nanay niya sa pagtitinda. Isang maliit na ngiti lang ang isinukli ni Lara, nahihiya, saka dahan-dahang tumango, hindi para magyabang, kundi para tapusin ang lahat ng maling akala. At sa sandaling iyon, tunay na naunawaan ng mga residente na ang tunay na lakas ay wala sa unipormeng suot, kundi sa karakter na dinadala sa katahimikan. Kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa insidente. Ang mga residente na nakasaksi mula sa simula ay nagsimulang magbulungan hanggang sa ang kanilang paghanga ay umalinggaw-ngao sa buong palengke. Si Lara yan. Yung world champion sa arnis. Kahit sikat, napakababa pa rin ang loob niya. Inakusahan siyang pulubi, pero tingnan niyo kung sino ngayon ang nagmamakaawa. Sa gitna ng karamihan, isang may edad na babae na kanina pa nanginginig habang hawak ang kanyang cellphone ang sa wakas ay tumawag sa emergency hotline. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit matatag ang kanyang boses nang i-report niya sa totoong istasyon ng pulisya. May illegal raid po dito sa palengke. May mga peking pulis na nananakit ng mga sibilyan, kasama na ang isang inosenteng dalaga. Gamit nila ay itim na sasakyan, walang tamang papeles. Pakiusap, magpadala kayo ng mga tunay na pulis. Nagsalita siya ng malakas, na para bang sinisigurong maririnig ng lahat. Hindi lang ito isang report, kundi isang paninindigan. Ngayon, naglakas loob ng magsalita ang mga residente. Hindi nagtagal, isang ibang tunog ng sirena ang narinig mula sa malayo, mas kalmado, mas maayos, hindi nananakot. Isang opisyal na patrol car na kulay asul at puti ang dahan-dahang huminto sa harap ng palengke. Mula rito ay bumaba ang isang mataas na opisyal na may seryoso, ngunit mahinahong mukha, kasama ang ilang tauhan na agad inayos ang sitwasyon. Hindi sila basta-basta ng huli, una muna silang nakinig sa testimonya ng mga residente, sinuri ang pagkakakilanlan ng mga peking pulis, at kinalap ang ebidensya, kasama na ang video recording mula sa binatang kanina pa kumukuha ng video. Si Bautista at ang kanyang mga tauhan, na nakaupo pa ring mahina sa lupa, ay walang masabi. Ang kanilang mga uniforme ay tila bumigat, hindi bilang simbolo ng karangalan, kundi bilang isang pasani ng kasalanan na hindi na maitatago. At sa gitna ng lahat, si Lara ay nanatiling nakatayong kalmado. Hindi bilang isang bayaning naghahanap ng atensyon, kundi bilang isang saksing alam na ang katarungan ay nagsisimula pa lang. Agad na inako ng mga opisyal na pulis ang sitwasyon ang may kahinahunan at otoridad na dapat taglayin ng mga alagad ng batas. Hindi sila sumigaw, hindi nanumbat, lalong hindi gumamit ng dahas. Sa isang propesyonal na paraan, sinuri nila ang mga papeles ni Bautista at ng kanyang mga tauhan. At tulad ng inaasahan, peke o hindi kumpleto ang mga dokumento. Isa-isang pinatayo ang mga peking pulis. Ang kanilang mga kamay ay pinusasa ng mga kumikinang na posas sa ilalim ng sikat ng araw. Maputla ang mukha ni Bautista, nakayuko. Ang kanyang katawan na dati mayabang ay lanta na ngayon na parang basang-basahan. Hindi siya lumaban, hindi na rin nagmakaawa. Alam niyang hindi ito isang raid na maaayos sa suhol o peking kapangyarihan.
Ito ay isang sistema na gumagana ng tama, base sa katotohanan, batas, at pananagutan. Dahan-dahang umalis ang opisyal na patrol car, dala ang mga peking pulis, sa harap ng mga residenteng sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Sa kalsadang nagsisimula ng tumahimik, dahan-dahang lumabas ang mga residente mula sa kanilang mga pinagtataguan. Nagyakapan sila. May mga umiyak sa tuwa, mayroon ding natawa ng bahagya, dahil hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Ang mga tumaob na kariton ay muling itinayo. Ang mga nagkalat na gulay ay pinulot, at ang kapaligiran ay unti-unting bumalik sa dati, ngunit ngayon, may mas matibay na pagkakaisa. Alam nila na ang araw na ito ay hindi lang tungkol kay Lara, kundi tungkol sa kolektibong katapangan na sa wakas ay lumabas matapos ang mahabang panahon ng pananahimik. At si Lara, kinuha lang niya ang kanyang bayong na nahulog, pinagpagan ang alikabok sa kanyang shorts, at dahan-dahang naglakad pabalik sa palengke. May mga gulay pa siyang kailangang bilhin at isang pamilyang naghihintay sa bahay. Ngunit bago umalis, lumingon siya sa mga residente, ngumiti ng bahagya, isang simpleng ngiti na sapat na para ipaalala sa kanila, ang katarungan ay hindi pag-aari ng makapangyarihan, kundi ng sinumang mailakas ng loob na ipaglaban ito. Isang linggo matapos ang insidente, ang video na kinuna ng binata sa palengke ay kumalat sa social media. Sa loob ng ilang oras, milyon-milyon na ang nanood nito. Hindi dahil sa karahasan, kundi dahil sa mensaheng dala nito, isang simpleng dalaga na naglalakad papuntang palengke ay ininsulto bilang pulubi, at ipinagtanggol ang sarili hindi para magpasikat, kundi para ipagtanggol ang kanyang dignidad. Binaha ng mga netizen ang post ng mga komento ng paghanga, suporta at pagmamalaki. Marami ang tumawag kay Lara na bayani ng masa. Samantala, ginawa siyang pangunahing balita ng mga national media na may titulong mula bangketa hanggang korte, simpleng dalaga, binasag ang kayabangan ng mga buwaya sa gobyerno. Ang mukha ni Lara, na dati kilala lang sa kanilang barangay, ay lumabas na ngayon sa telebisyon, dyaryo, at maging sa mga pampublikong diskusyon tungkol sa reforma sa pagpapatupad ng batas. Ngunit sa likod ng lahat ng atensyon, nanatiling simple ang buhay ni Lara. Gumigising ng maaga, sinasamahan ang ina, at naglalakad papuntang palengke gamit ang parehong tsinelas. Sa paglilitis na ginanap 2 linggo pagkatapos, si Lara ay tumayo bilang pangunahing saksi. Hindi siya maraming sinabi, ipinaliwanag lang niya kung ano ang nangyari nang may kahinahunan, kalinawan, at walang labis na emosyon. Ang kanyang testimonya ay sinuportahan ng 12-dosenang residente, ng video recording, at ng mga ebidensyang nagpapatunay na ang mga akusado ay nagsagawa ng operasyon ng walang opisyal na permiso. Ang hukom, piskal, at buong korte ay nakinig ng may buong atensyon. Dahil sa likod ng mga salita ni Lara, naririnig ang boses ng milyon-milyong ordinaryong mamamayan na matagal nang hindi napapakinggan. Ibinaba ang hatol. Si Bautista at ang 9 niyang tauhan ay tinanggal sa serbisyo ng walang karangalan at hinatulan ng pagkakakulong mula 1 hanggang 3 taon dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan, karahasan at pamimeke ng dokumento. Sa labas ng korte, nagdiwang ang mga residente. Hindi isang maingay na selebrasyon, kundi isang ungol ng ginhawa na mayroon pa palang katarungan. At si Lara, pagkatapos magbigay ng testimonya, ay umuwi, naglalakad, gamit ang parehong payapang mga hakbang tulad ng umagang una siyang naglakad papuntang palengke. Na para bang ang mundong nagbago sa kanyang paligid ay hindi nagbago kung sino talaga siya. Mga kapatid, ang kwentong ito ay isang paalala na ang simpleng anyo ay hindi nangangahulugang mababa at ang kapangyarihang walang konsensya ay magbubunga lamang ng pang-aapi. Ang katarungan ay hindi nagmumula sa unipormeng suot, kundi sa